Mayroong humigit kumulang 4,000 ghost town sa United States lamang at marami pang iba na nakakalat sa buong mundo. Malaki ang posibilidad na anuman ang iyong lokasyon ay makakahanap ka ng pagkakataong manirahan na hindi uupa sa isa sa mga nabubulok na bayang ito, malayo sa mga nakakaabala na kapitbahay. Gayunpaman, kahit na marami sa mga lokasyon na ito ay maliit, mayroon ding ilang malalaking abandonadong lungsod. Samahan mo kami sa pag-explore namin sa 15 malalaking abandonadong lungsod sa mundo. Akar Mara. Isang dating miyembro ng Soviet Union at dating isang mataong lungsod sa Georgia na may populasyon na 40,000. Gayunpaman, kung bibisita ka ngayon, makikita mo lamang ang isang maliit na bahagi ng bilang na iyon, dahil karamihan sa mga tao doon ay mga turista na pumupunta upang makita ang tanawin ng isang abandonadong lungsod. Ang Akar Mara ay dating isang kilalang bayan ng pagmimina, ngunit sa pag-unlad ng 1900s at papalapit na ang bagong milenyo, nawala ang kahalagahan ng karbon dahil sa paglitaw ng mas mabilis at mas abot kayang mapagkukunan ng gasolina sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiya. Dahil dito, nagsimulang magsara ang maraming komunidad ng pagmimina. Sa kasamaang palad, ang Akar Mara ay naging biktima din ng pagkubkob ng Karaceli noong 1992, na ganap na nakahiwalay sa bayan mula sa mga mahahalagang suklay. Sa loob ng 400 araw, kinailangan ng bayan na umasa sa mga paghahatid ng helicopter para sa mga pangunahing pangangailangan nito. Ito ay minarkahan ng simula ng pagbagsak nito. Ngayon, ang karamihan sa mga gusali ay nakatayo pa rin kahit na may iilan lamang na residente bawat isa. Marami sa mga istrukturang ito ang lumalabas sa bingit ng pagbagsak dahil ang infrastruktura ay napabayan sa loob ng mga dekada. May mga haka-haka na ang Akar Mara ay maaaring maging isang resort town, ngunit ang pagkakataong mangyari iyon at makuha ang mga kinakailangang pondo ay napakaliit. Ashgabat, Turkmenistan. Sa kasamaang palad, nasaksihan ng isang bansang may magulong kasaysayan ang paghihirap ng mga inosenteng mamamayan nito sa kamay ng hindi makontrol na puwersa. Sa sandaling bahagi ng Soviet Union sa ilalim ng pamumuno ng kilabot na pangulo na si Saparmurat Niyasev, ang Ashgabat ay itinayo noong 1991 na may adikaing masimulan ang isang bagong panahon ng kasaganaan para sa Turkmenistan. Ipinagmamalaki ng lungsod ang mga gusaling bumura ng record na nagpapakita ng katalinuhan ng Soviet sa mundo. May kabuuang 543 na gusali na lahat ay ginawa gamit ang mga mararangyang materyales na nagpalamuti sa lungsod na ipinagmamalaki pa nga ang pinakamalaking Ferris wheel sa mundo. Gayunpaman, habang umunlad ang Ashgabat, ang natitirang bahagi ng bansa ay nakaranas ng pagbaba sa pag-asa sa buhay. Ngayon, ang Ashgabat ay madalas na tinutukoy bilang ang lungsod ng mga patay dahil sa tila walang laman ng mga lansangan. Karamihan sa mga residente ay nakatira sa labas ng mga limitasyon ng lungsod at maraming lugar ang walang akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng kuryente at malinis na tubig. Ang kakaibang lungsod na ito, na karamihan ay gawa sa marmol, ay nagtatago ng maraming madilim na lihim sa likod ng magarbong harapan nito. Bagamat tinatanggap nito ang mga turista, karamihan sa mga bisita ay umaalis na may negatibong komento. Bodie, California. Ang Bodie, California ang madalas na unang naiisip ng maraming Westerners, lalo na ang mga Amerikano, kapag iniisip nila ang mga ghost town o mga abandonadong lungsod. Sa panahon ng California Gold Rush, ang Bodie ay isang mataong lungsod kung saan hinahangad ng lahat na subukan ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, sa kabila ng pag-unlad nito, napaharap ang Bodie sa maraming hamon tulad ng mga paglaganap ng sakit, aksidente sa pagmimina, at mataas na rate ng krimen. Habang papalapit ang taglamig, ang malupit na mga kondisyon ay nagpahirap sa buhay sa Bodie. Noong 1882, ang dating umuunlad na bayan ay naging desyerto nang umalis ang mga tao sa paghahanap ng mas magagandang pagkakataon. Sa kabila ng mga pagsisikap na buhayin ang bayan, patuloy na nawala ng buhay ang Bodie hanggang noong 1940, tanging mga tuyong halaman at alikabok na lamang ang natitira bilang tanging mga naninirahan sa dating masiglang lungsod na ito. Bombay Beach. Dating isang maunlad na bayan at resort sa California, nakatayo na ngayon bilang isang alaala na lamang ng nakaraan. Matatagpuan sa gitna ng kawalan, ang abandonadong bayan na ito ay nasa 40 milya ang layo mula sa anumang sibilisasyon.
Noong unang bahagi ng 1900s, isang malaking bahagi ng Colorado River ang nare-direct patungo sa isang malawak na lugar ng disyerto sa California na nagsilang sa Salton Sea. Ang mga ari-arian sa waterfront ay mabilis na itinayo, at ang Bombay Beach ay mabilis na naging isang hinahangad na lugar upang manirahan. Gayunpaman, ang paglago ng bayan ay nagdulot din ng malawak na pagsasaka na humahantong sa pagpasok ng mga pestisidyo sa Salton Sea. Dahil dito, ang dating masiglang aquatic ecosystem ay nawasak, kasama ang mga patay na isda na nagkalat sa mga baybayin, nakahawig ng isang eksena mula sa isang salot sa Biblia. Dahil dito, bumagsak ang mga negosyo ng mga turista, at umiwas ang mga bisita sa dalampasigan dahil sa pagkakaroon ng mga kumpol na bangkay ng isda. Ngayon, ang Bombay Beach ay nakatayo bilang isang inabandonang, post-apocalyptic shell ng dating anyo nito. Ang mga kalansay ng mga isda ay nakakalat pa rin sa lugar, at ang dating asul na tubig ng Salton Sea ay naging madilim na kayumanggi na naglalabas ng mabahong amoy. Ang beach mismo ay hindi na natatakpan ng buhangin kundi mga buto ng isda. Kung sakaling mapadpad ka sa Bombay Beach, ipinapayong manatili sa iyong sasakyan na may mga bintanang nakabalot upang maiwasan ang hindi kaaya-ayang kapaligiran. Burj Al Babas. Ang Burj Al Babas sa Turkey ay isang kakaibang tanawin. Bagamat maraming mga lugar kung saan maaari mong bisitahin ang isang inabandonang kastilyo, ang lokasyon na ito ay nag-aalok ng nakakabilib na may isang buong lungsod ng mga kastilyo. Sa kabuuang 399 na kastilyo, ang Burj Al Babas sa una ay inilaan upang maging isang marangyang housing development. Gayunpaman, sa kalaunan ay naging sementeryo ito para sa mga magarang istruktura ng mabangkarote ang mga developer noong 2019. Orihinal na idinisenyo upang akitin ang pinakamayayamang individual sa mundo na naghahanap ng mga bahay bakasyunan sa Turkey, ngunit iilan lamang ang nagawang ibenta. Bilang resulta, ang karamihan sa mga mamumuhunan ay nag-withdraw ng kanilang suporta, na minarkahan ang pagbagsak ng malaking pangarap na bayan na ito. Ang kumpanya ng housing development ay nagmamay-ari na ngayon ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng $25 million, ngunit dahil sa mga bagong regulasyon sa pabahay na ipinataw ng gobyerno ng Turkey, hindi sumunod ang Burj Al Babas. Dahil dito, ang mga kastilyong ito ay nananatiling walang tao, na tila walang katiyakan. Sa kabila ng mga pangyayari, nananatiling optimistiko ang mga developer. Naniniwala sila na ang pagbebenta lamang ng 100 sa mga holiday castle na ito ay magbibigay daan sa kanila na makabawi at sumulong. Ang bawat kastilyo ay nagkakahalaga ng $250,000, ngunit ang isang pabahay na komunidad ay hindi kumpleto ng walang amenities. Bilang karagdagan sa mga hanay ng mga kastilyo, ipinagmamalaki ng Burj Al Babas ang entertainment center at mga Turkish bath. Gayunpaman, malamang na hindi magagamit ang mga pasilidad dahil sa hindi tiyak na hinaharap ng napakagandang proyektong ito. Centralia, Pennsylvania. Ang Centralia, Pennsylvania ay dating isang maunlad na lungsod na may minahan ng karbon na nag-aalok ng maraming pagkakataon sa trabaho. Gayunpaman, nagbago ang lahat noong 1962 nang magsimula ang apoy ng karbon sa ilalim ng bayan. Ang apoy na ito ay nag-aalab sa nakalipas na 60 taon at inaasahang magpapatuloy pa ng 250 taon. Ang mga residenteng nanatili ay nahaharap sa mga sinkhole at patuloy na paglabas ng carbon monoxide. Nang maglaon, ginamit ng gobyerno ang eminent domain upang kontrolin ang mga tahanan ng mga nanatili. Noong 1992, opisyal na hinatulan ang Centralia na naging isang ghost town. Sa kabila nito, muling nabuhay ang highway na dumadaan sa lugar na nagbibigay pugay sa mga dating residente sa pamamagitan ng sining at graffiti. Noong 2017, mayroon pa ring 5 tao na nakatira sa Centralia. Krakow, Italy. Isang sinaunang bayan na matatagpuan sa katimugang rehiyon ng Italy. Ang Krakow ay may mayamang kasaysayan na itinayo noong bago ang 1060. Sa buong siglo, ang bayan ay dumanas ng maraming hidwaan, kabilang ang pamumuno ng malupit na mga monarko, pagsalakay ng mga hukbo, at ang epekto ng mahihirap na ideolohiyang pampulitika. Gayunpaman, hindi lamang alita na gawa ng tao ang naging salot sa Krakow, ang mga natural na sakuna ay nagdulot din ng pinsala sa bayan.
Noong huling bahagi ng 1800s, nakaharap ang Krakow ng sunod-sunod na lindol, baha, at mudslide na naging dahilan upang lalong mas mapanganib ang mga kondisyon ng pamumuhay. Dahil dito, maraming residente ang nagsimulang umalis sa bayan ng maramihan. Noong 1963, 1,800 na lang ang natitira, hanggang sa huli silang napilitang lumikas para sa kanilang sariling kaligtasan. Lumipat sila sa isang bagong itinayong bayan sa ibaba. Sa kabila ng maraming pag-alis ng mga tao, nakatayo pa rin hanggang ngayon ang mga istruktura at kalye ng Krakow. Sa katunayan, ang bayan ay nakakuha ng katanyagan bilang isang destinasyon ng turista at nakaakit pa ng malalaking budget sa paggawa ng pelikula. Sinamantala ng mga pelikulang tulad ng Quantum of Solace at The Passion of the Christ ang tunay na kapaligiran ng Krakow, gamit ang magandang kapaligiran ng ghost town nito. Hashima Island. Kilala rin ito bilang Battleship Island at matatagpuan sa baybayin ng Nagasaki, Japan. Dating may pinakamakapal na populasyon na lugar sa mundo, ito ngayon ay abandonado na at tanging mga ibon sa dagat na lang ang naninirahan sa isla. Itinayo ng Mitsubishi Corporation noong ika-19 na siglo, ang Hashima ay madiskarteng inilagay malapit sa mga minero ng karbon at sa kanilang mga pamilya dahil sa mayamang deposito ng karbon nito. Ang isla ay umunlad sa simula na may umuunlad na mga negosyo at isang mataong komunidad. Gayunpaman, habang nauubos ang mga yamang karbon, unti-unting umalis ang mga residente hanggang sa nawalan na ng tao ang isla. Sa kabila ng katanyagan nito bilang isang tourist site, mahalagang kilalanin na marami sa mga residente ay sapilitang ipinagtrabaho mula sa Korea. Kung isa sa alang-alang ang kasaysayang ito, marahil para sa ikabubuti na ang dating umuunlad na bayang ito ay hindi na gumagana. Photo 1. Kilala rin bilang Green Village at maaaring mukhang isang inabandona at madilim na lugar, ngunit nagtataglay ito ng kakaibang kagandahan. Matatagpuan humigit kumulang 40 milya sa labas ng Shanghai, ang nayong ito ay dating abala sa mahigit 2,000 mangingisda at kanilang mga pamilya. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng kakayahang matugunan ang mga pangangailangan ng umuunlad na industriya ng isda ng China, unti-unting umalis ang mga residente noong 1990s. Naghanap sila ng mas magandang pagkakataon sa mainland, umaasa ng mas angkop at kumikitang trabaho. Nakalulungkot, ang ganitong kalagayan ay hindi na bago sa mga maliliit na nayon sa buong bansa. Pagsapit ng 1994, halos lahat ay umalis at iniwan ng isang nayon na malapit ng mabawi ng kalikasan. Ang luntiang halaman ang pumalit na tinatakpan ang mga materyales ng mga inabandonang tahanan sa ilalim ng makakapal na mga dahon nito. Ito ay tunay na isang tanawin upang pagmasdan. Gayunpaman, pinili ng ilang taga-nayon na manatili at yakapin ang isang bagong simula. Nagawa nilang baguhin ang hawtuhan sa isang maunlad na atraksyong panturista. Ang pang-akit ng nayon ay nakasalalay sa walang katapusang kalawakan ng mga halaman na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang gayong kaakit-akit na bayan ay hindi matatagpuan sa ibang lugar. Kelso. Isang bayan na matatagpuan sa San Bernardino, California, ito ay itinatag noong 1905 at tahanan ng humigit kumulang 2,000 individual na nagtatrabaho sa iba't ibang industriya tulad ng mga riles, minahan, at planta sa pagproseso ng bakal. Pangunahing umunlad ang bayan dahil sa mga pasilidad sa pagpapanatili ng locomotive ng tren. Gayunpaman, ang pagdating ng mga makinang pinapagana ng diesel noong unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago. Sa pagpapakilala ng mga makabagong makina na ito, naging lipas na ang mga steam engine na locomotive na hindi na kailangan ang mga pasilidad sa pagpapanatili. Dahil dito, bumaba ang pangangailangan para sa mga manggagawa sa Kelso na humantong sa pagbaba ng populasyon ng bayan. Dahil hindi na humihinto ang tren sa Kelso, nagsimulang umalis ang maraming tao na naghahanap ng mga oportunidad sa trabaho sa ibang lugar, partikular sa sektor ng diesel engine. Ang malawakang pag-alis ng residente dito ay may hindi magandang epekto sa ekonomiya ng bayan. Pagsapit ng 1985, ang tren ay permanenteng huminto sa operasyon na iniwan ng Kelso na may populasyong zero. Gayunpaman, sa kabila ng pag-abandona nito, ang bayan ay nananatiling accessible sa mga bisita.
Maaaring tuklasin ng isang tao ang mga alaala ng nakaraan, kabilang ang mga lumang post office, tindahan, at tahanan, na magkaroon ng insight sa buhay ng libu-libong individual na naninirahan doon noong unang bahagi ng 1900s. Coleman's Cup. Isang dapat makitang destinasyon na nakakuha ng katanyagan sa mga platform ng social media dahil sa nakakamanghang kagandahan nito. Matatagpuan sa Namib Desert sa Southern Africa, ang inabandonang lungsod na ito ay nagsasabi ng isang pamilyar na kwento. Noong 1908, natuklasan ng isang trabahador ng tren ang mga diamante habang nililinis ang mga riles, na nagdulot ng mabilis na pag-unlad ng lungsod. Gayunpaman, ang kasakiman at pagsasamantala sa lalong madaling panahon ay pumalit, na humantong sa paghina ng lungsod nang matuyo ang minahan ng brilyante noong 1930s. Sa kabila ng madilim na kasaysayan nito, ang Coleman's Cup ay nananatiling isa sa mga pinaka-iconic na inabandonang lungsod sa mundo. Ordos City. Ang China ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago sa nakalipas na ilang dekada, na ang malaking bahagi ng populasyon nito ay nakakaranas ng kapansin-pansing pag-unlad ng ekonomiya sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, hindi lahat ay nakakasabay sa mga pagsulong na ito, kabilang ang ilang mga lungsod at bayan. Ang lungsod ng Ordos sa China ay itinayo noong unang bahagi ng 2000s na may layuning matirhan ng mahigit 1 milyong residente. Gayunpaman, kung magmamaneho ka sa mga kalye nito ngayong gabi, sa halip na makatagpo ng makulay at malawak na cityscape ay sasalubungin ka ng mga madilim na paligid. Sa loob ng halos 2 dekada ng pagtatayo nito, ang Ordos City ay nakapaglagay lamang ng 10% ng nilalayong populasyon nito. Masakit man isipin na ang proyektong ito na isinagawa ng gobyerno ng China ay naging isang malaking kabiguan, na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyong upang maitayo. Ang lungsod ay mayroong 137 milyang bakanteng espasyo, kung saan maraming mga bisita ang naglalarawan dito bilang isang post-apocalyptic city. Ang mga condo complex at matataas na gusali ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata, at maraming gusali ang inabandona sa kalagitnaan ng pagtatayo. Dahil nasa isang bansang may populasyon na halos 1.5 bilyong tao, ang Ordos City ay maaaring isa sa ilang lugar kung saan makakatagpo ka ng kapayapaan at katahimikan, hanggat hindi mo iniisip na ikaw ay nag-iisang naninirahan sa milya-milyang urban environment. Piramidan. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1989, sa kabila ng bagong tuklas na kalayaan, ang lungsod ng Piramidan ay inabandona. Ang lumang mining village na ito, na matatagpuan sa isang isla na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng pagtawid sa dagat o paggamit ng snowmobile, ay dating isang maunlad na lugar. Itinatag ng mga Swedes noong unang bahagi ng 1900s at kalaunan ay ibinenta sa Soviet Union noong 1927. Ang Piramidan ay minahan para sa mga deposito ng karbon nito sa loob ng 70 taon. Ang lungsod ay puno ng matataas na mga apartment at mga pampublikong gusali, na nakaayos ng pabilog na may estatwa ni Vladimir Lenin sa gitna. Gayunpaman, noong 1990, ang lungsod ay nagsara dahil sa naubos na ang mga reserba nitong karbon, na humahantong sa malawakang pag-alis ng mga residente. Pagdating ng taong 2000, ang Piramidan ay naiwan sa kalikasan, na tinitirhan lamang ng mga ibon, seal, at paminsan-minsan ay polar bear. Sanxi Pod City. Ang pagkakaroon ng mga alien ay paksa pa rin ng debate, ngunit ang Sanxi Pod City sa Taipei City, Taiwan, ay maaaring magpaisip sa iyo ng mga bagay-bagay. Ang mga UFO-style na bahay na ito ay itinayo noong 1978 na may layuning maging isang seaside holiday resort para sa mayayamang opisyal ng militar ng Taiwan at US. Bagamat ang disenyo ay maaaring mukhang hindi pangkaraniwan ayon sa mga pamantayan ngayon, ito ay itinuturing na cutting edge noong 1970s. Sa kabila ng mataas na inaasahan, ang lungsod ay inabandona sa loob ng 2 taon. Hindi tulad ng iba pang mga abandonadong lungsod, ang Sanxi Pod City ay may kasaysayan ng mga kakaibang kaganapan, kabilang ang hindi maipaliwanag na mga aksidente sa konstruksyon, mga banggaan ng sasakyan, at pinaghihinala ang mga pagmumulto. Ang ilan ay naniniwala na ang mga kaganapang ito ay sanhi ng pag-istorbo sa isang Dutch na sementeryo, habang ang iba ay sinisisi ang isang isinumpang bagay.
Gayunpaman, ang pinakamalamang na dahilan ng pag-abandona ng lungsod ay ang mataas na halaga at kawalan ng interes mula sa mga potensyal na investor. Chandusheng, China. Ang China ay nagkaroon ng matagumpay na mga proyektong pang-imprastruktura, ngunit mayroon ding ilang mga pagkabigo na mas gusto na lang nilang kalimutan. Isa sa mga ito ay ang Chandusheng, na kilala rin bilang Sky City. Ang pagtatayo sa Chandusheng ay nagsimula noong 2007 na may ambisyosong layunin na gayahin ang lungsod ng Paris. Ang bawat detalye ay masinsinang nakaplano, mula sa tamang panahon ng arkitektura pati ang 354-feet Eiffel Tower sa plaza ng lungsod. Mayroong isang replika ng sikat na fountain mula sa Luxembourg Gardens at isang French-themed amusement park. Ang Chandusheng ay sinadya upang madala ang lasa ng kulturang European sa China, na nagpapahintulot sa mga residente na maranasan ng kahit kaunti ang lungsod ng Paris nang hindi umaalis sa bansa. Gayunpaman, sa kabila ng itinayo upang imbitahan ang mahigit 10,000 residente, nabigo ang lungsod na makaakit kahit saan malapit sa numerong iyon. Sa ngayon, ang Chandusheng ay halos abandonado, na may humigit kumulang 2,000 residente lamang, karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa theme park. Ang kakulangan ng tagumpay ay maaaring maiugnay sa hindi magandang pagpaplano. Ang Chandusheng ay matatagpuan sa isang rural na lugar na nagpapahirap sa mga tao na mapuntahan ang lugar. Ito ay nakahiwalay sa mga pangunahing metropolitan na lugar na humahantong sa kakulangan ng mga bisita. Sa panahon ngayon, ang tanging bumibisita lamang ay ang mga bagong kasal na naghahanap ng kakaibang backdrop o mga turistang naghahanap ng mga kakaibang atraksyon. At yan ang 15 malalaking abandonadong lungsod sa mundo. Thank you for watching.